Sigurado ka na ba, Leia, sa gagawin mo? Abay malayo ang labo dito sa Pampanga. Saka hindi natin alam kung tama ba ang address na nakita mo sa kapirasong papel doon sa gamit ng mga kapatid mo. Ni hindi mo nga siya makontak eh. Basta, sigurado ako, taga roon ang lalaki, Roy. Ang bata pa ng kapatid ko para makipagtanan sa lalaking ni mukha hindi ko nakita. Ni hindi pa nga pumupunta sa bahay para makilala ko. Paano mo makikita abala ka sa pagsasanay sa nalalapit na boomerang competition? Lalo na ngayon, hindi ka na sumali sa palaro. Nawala ng saysay ang mga paghihirap mo dahil sa pasaway mong kapatid. Paano ako makakasali? Mas nag-aalala ko kay Donna. 17 taong gulang pa lang ang kapatid ko. Minor de edad. Ako na lang ang natitira niyang pamilya simula nang maulila kami. Ako na lang din ang maghahanap sa kanya. Ay, o siya. Ikaw nang bahala. Wala na rin naman akong magagawa. Kasama na ako eh. Itinakas ko na nga itong minibus ni Airpat para sa'yo dahil hindi kita matiis. Walang kasiguruhan ng lugar na pupuntahan natin ha. Nagtataka lang ako kung bakit pati ang boomerang na yan dinala mo pa. Lumalakas kasi ang loob ko kapag kasama ko ang boomerang ko. Para kung ano man ang mangyari sa atin sa daan, may maipanlalaban man lang ako. Lalo na't ang balita ko sa Bicol ay may ilan-ilan pang naninirahang mga masasamang elemento. Kaya ba pinagdala mo na rin ako ng buntot pagi? Na panahon pa yata ito ng unang digmaan dahil sa sobrang kalumaan. Roy naman nakukuha mo pang magbiro, kabado na nga ako. Nag-aalala na talaga ako sa kapatid ko. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. 2 araw pa lang naman siya nawawala kaya okay lang yun. Sigurado namang mahal niya yung lalaki kaya sumama siya sa nobyo niya. Namagitan ang katahimikan sa loob ng sasakyang minamaneho ni Roy. Habang si Leia ay nakatanaw sa unahan ng sasakyan, hawak ang kanyang paboritong boomerang. Kaibigan ng dalaga si Roy at magkasama na sila noon pa mang sila ay mga nag-aaral pa. Kapitbahay niya ito at madalas niyang hinihingian ng tulong kapag may problema siya. Mahusay na nagagamit ni Leia ang boomerang sa angular momentum at aerodynamica. Napapalipad niya ito ng malayo, depende sa lakas ng paghagis. Bilang isang sandata o kagamitan sa paghahagis, maaari itong gamiting kasangkapan laban sa mga elemento dahil may talim ito sa tigkabilang dulo na kasing talas ng scalpel na ginagamit ng mga doktor. Kaya ang pinapayagang gumamit lang nito ay ang mga may kasanayan sa paghawak sa boomerang. Inabutan na tayo ng dilim. Yung ilaw na lang ng sasakyan natin ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Sigurado ka bang tamang daan ito? Tignan mo nga uli sa Google Map mo, baka mali na tayo ng binabagtas na daan. Sigurado ako, tama ang dinadaanan natin. Sa unahan lang ang tingin mo, baka may biglang tumawid Hindi mo agad mapansin, makadisgrasya pa tayo. Ano ka ba? Malaking malaki pa rin ang mga mata ko. Kahit kanina pa tayo madaling araw nagbabiyahe, hindi ako nakakaramdam ng antok. Sira ka? Oo na. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa problema ko sa kapatid ko. Alam mo namang ikaw lang talaga ang nilalapitan ko Saka ikaw naman ang may sasakyan sa ating dalawa. Sa susunod kasi turuan mo na ako magmaneho. O tignan mo to, nasisi pa ako. Hindi yan ang inaalala ko, kundi ang galit ng ama ko sa hindi pagpapaalam sa kanya. Sus, hindi yun magagalit. Baka nga isipin pa no nagtana na tayo Baka matuwa pa yun kapag nalaman ni Tito Raul na magkasama tayo. At masaya ka pa sa lagay na yan. Teka, bakit puro batuhan na itong dinadaanan natin? Lubak-lubak at makitid na ito kumpara sa unahang bahagi ng kalsada. Idiretso mo lang at baka dito lang yan tapos sa unahan sementado na. Baka nung eleksyon, pinangako rin ng mga politiko na pagagandahin ng mga daanan. Baka hindi lang ito inabot ng budget at naudlot na naman ang pagpapagawa. Baliw, nakukuha mo pa magpatawa ngayon samantalang kanina paiyak-iyak ka. Nililibang ko lang ang takot mo nang hindi kung ano-ano yung napapansin mo sa daan. Ilang minuto pa ang pinalipas ng magkaibigan habang binabagtas ang kahabaan ng daang lubak-lubak. Halos mahilo si Leia sa walang tigil na paggalaw ng kanilang sasakyan, kaya inabalan na lang ng dalaga ang kanyang sarili sa pagbukas ng kanyang cellphone.
para masigurado na rin niyang tama nga ang kanilang tinatahak na daan. Lumiwanag ang kanyang mukha sa pag-flash ng ilaw sa kanyang cellphone. Halos mapatayo siya sa upuan sa sobrang pagkabigla nang mapagmasdan niya ang itaas na bahagi ng kanyang cellphone. Kaya't napatanong na rin ang nagmamanehong si Roy habang seryosong nakatingin sa nababahala niyang mukha. Oh, bakit nanlalaki ang mga mata mo? Nag-chat na ba ang kapatid mo? Oo, walang signal sa lugar na to. Halos lahat na ng sulok sa Pilipinas, kaliwat kanan na ang nagtataasang tower ng mga iba't ibang network site. Tapos walang signal. Totoo ba to? Baka naman sira na yung cellphone mo. Patayin mo, tsaka bubuksan ulit. Wala talaga, Roy. Hala, paano natin malalaman kung nasa na tayo? Wala ba tayong pwedeng mapagtanungan sa mga bahay na madadaanan natin? Abe, kanina ko pa nga napapansing wala man lang poste ng kuryente ang nakatayo. Maliban sa mga nagtataasang puno wala rin mga bahay, tindahan at mga tao na makikita natin naglalakad. Tignan mo, yung ilaw lang ng sasakyan natin na nag-iisang liwanag sa dinadaanan natin. Abay, pambihira. Baka naman naliligaw na tayo. Hindi, baka kinakabahan lang tayo. Sa unahan baka may bahay na tayong maaaring mapagtanungan. Siguro naman kahit papano may makikita tayong bahay dito. Tama pa kaya itong lugar na napuntahan natin? Abo, malay ko. Ikaw tong tinatanong ko kanina Paulit-ulit kong sinisiguro sa'yo kung tama itong pinupuntahan natin. 50% na lang din ang battery ng cellphone ko. Sa pagkakataong yon ay nagsimula ng bumalot ang takot at kaba sa dibdib ni Leia habang panay ang tingin niya sa hulihan at unahang bahagi ng kanilang sasakyan. Ngunit talagang wala siyang makitang kabahayan sa lugar na yon. Bukod sa ingay ng kuliglig sa kakahuyan, ay nakadagdag pa sa kanya ang takot sa tila nakabibiging katahimikan sa paligid. Maging ang napakalamig na simoy ng hangin na nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng isang hinalang may panganib na darating. Kumalma ka nga, pati ako natataranta rin sa'yo Kailangan lang natin makapag-isip ng paraan kung paano natin ibebuelta o maiikot ang sasakyan para makabalik. Mukha kasing pang-isahang daan lang to O ayun, tignan mo Leia, sa unahan ng madadaanan nating malaking arko na gawa sa tabla ng kahoy. Basahin mo nga kung ano nakasulat. Bundok Ilaya? Hala, umahon tayo ng bundok. Nagkamali nga tayo ng lugar. Ay, yan na nga bang sinasabi ko Naligaw na nga tayo. Hahanap lang ako ng pwede maikutan nitong sasakyan at bumalik na tayo. Tignan mo nga kung anong oras na sa cellphone mo. 7:00 pa lang ng gabi. Ano? Nilalang mo lang ang 7:00? Abay, pambihira ako. Lalong kumalat ang pag-aalala sa buong sistema ni Leia nang makita niya ang gulat sa mga mata ni Roy. Ngunit wala itong magawa kundi ituloy lang ang kanilang biyahe para makahanap ng maiikutan ng kanilang sasakyan. Pero halos kalahating oras na silang nagbabiyahe ay walang katapusan ng daan na kanilang nakikita. Lubak-lubak at nakakatakot ang itsura ng paligid sa magkabilang gilid. Mga naglalakihang mga puno na nakakakilabot ang itsura dahil mas lalong nadaragdagan ng dilim ng paligid sa malago at makapal nitong mga dahon. Mukhang nagkamali nga tayo ng lugar na napasukan. Saka tingnan mo yung mga karatula sa bawat punong madadaanan natin. Lahat ay yari lang sa plywood na ang nakasulat ay tamang daan. Tapos pintura lang ang ginamit na pansulat. Mukha pang hindi pinaghirapang pagandahin. Yung mga letra nakasulat na parang kinahig ng manok. Paano pa kung hinayaan kitang mag-isang umalis? Mabuti na lang talaga at hindi ka marunong magmaneho ng sasakyan. Salamat, Roy. Pero talagang nakakakilabot ang lugar na ito. May ganito pa palang lugar sa Bicol? Ewan ko. Ngayon lang din naman ako nakarating dito Ang kaso, hindi nga lugar kundi bundok. Diyos ko, masaklapan ito. Kapag naubusan tayo ng gasolina. Naku, kapag nakita ko talaga yung kapatid mong yan, kukutusan ko talaga yan ng matindi. Baka sa mukha ni Roy ang matinding inis para sa kapatid ni Leia.
Kahit galit na ito, ay nakukuha pa rin ng lalaking pakalmahin at pigilan ang sariling emosyon, kahit siya ay nakaramdam na rin ng matinding inis sa kapatid. Kung hindi ito naglayas, ay wala sila ngayon sa ganitong sitwasyon. Habang natahimik silang dalawa na halos ang maririnig na lang nila ay ang ingay ng tunog ng makina ng sasakyan, sa kalagitnaan ng pagmamaneho ni Roy ay natanaw nila ang lalaking tumatakbo. Pasalubong ito sa kanilang sasakyan. Diyos ko, Roy! Nakikita mo ba yung lalaking tumatakbo? Maraming dugo ang kanyang katawan. Anong gagawin natin? Kumalma ka lang, nandadamay ka ng tarantay. Hindi natin siya bababain at baka nga modus lang nila yan para maniwala tayo at malagay tayo sa panganib. Hindi natin kabisado yung lugar. Paano kung peke lang yung dugo? Papalapit na siya sa kinaroroonan natin. Pero bakit parang may humahabol sa kanya? Walang sapin ng paa niya, tadtad ng sugat sa katawan at sira-sira ang damit ng lalaki. Mukha na siyang baliw pero parang totoong nasa panganib siya. Tulungan niyo ako! May umahabol sa akin, mga halimaw! Nakikiusap ako! Buksan niyo ang pinto! Namumutla ang lalaki at napakaraming dugo na bumasa na sa kanyang damit. Halatang malayo na ang natakbo nito galing sa kung saang lugar. Panay ang kalampag nito sa pinto at harapan ng salamin habang humihingi ng saklolo sa kanila. Dumidikit din ang dugo ng lalaki sa harapang salamin ng kanilang sasakyan, kaya't mas lalong nakaramdam ng takot si Leia. Lalo na ang paminsan-minsang paglingon nito sa likurang bahagi ng daang pinanggalingan nito. Kaugnay nito ang pagtataasan din ng mga balahibo niya sa katawan sa malakas na ingay ng nanginginig nitong boses. Inihinto ni Roy ang sasakyan at pinasakay ang lalaki. Nang makapasok ito sa loob ng sasakyan ay sakalang din napansin ni Leia. Nanginginig ang tuhod at buong katawan ng lalaki na parang balisa. Bakit parang umalinsangan ng paligid, Roy? Saka anong mga yan? Masyadong madilim. Hindi ko makita ang tinuturo mong mga nilalang. Ang napapansin ko lang, parang mga gumagapang silang mga hayop habang nakatungo. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong hihinto. Saka nila ako magpapaliwanag. Kailangan makaalis na tayo sa lugar na to. Pero bago yun, nakikiusap ako na balikan natin yung kasama ko. Kung totoo mang mga halimaw nga ang humahabol sa'yo, bakit parang mga kambing lang naman ang kinatatakutan mo? Saka hindi kami pupunta sa kasama mong kailangan natin balikan. May iba rin kaming gustong puntahan. Nakikiusap po ako. Parang awa nyo na. Ang mga humahabol sa'yo na sinasabi mo, mga kambing lang o baka mga hayop lang sa gubat ang mga nakita mo. Masyadong madilim ang daan kaya guni-guni mo lang yun. Huwag mo na kami idamay, pwede? Roy, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Huwag ka basta magtitiwala. Ngayon lang natin siya nakasama. Nakita ko kasing parang mga ordinaryong kambing lang ang mga humahabol sa atin Tingnan nyo. Nariyan na! Hinahabol na nila sa sakyan natin! Bilisan mo, kuya! Mga halimaw sila na alaga ng mga aswang! Anak ng putya, anong klase mga nilalang ang mga yan? Halos mapasigaw sa takot si Leia nang mapansin niya ang mga nakakatakot na halimaw na pilit humahabol sa umaandar nilang sasakyan. Lubak-lubak ang daan kaya isa pa yon sa mga naging dahilan kung bakit bumabagal ang takbo ng sasakyan. Sa wakas ay nakarating sila sa gubat na may saktong espasyong para makaikot ang minibus. Pero dinig na dinig nila ang pagsampa sa bubungan ng kanilang sinasakyan. Sa malas at pagkataranta ni Roy ay naibangga nito ang minamanehong sasakyan sa isang malaking puno dahilan para tumigil ang makina at umusok ang unahang bahagi nito. Roy! Pinabasag nilang salamin ng mga bintana! Anong gagawin natin? Mukhang kailangan natin bumaba ng sasakyan. Kung totoo mga aswang sila, kakailanganin natin ng buntot pagi at gamitin mo ang lahat ng husay mo sa paggamit ng boomerang. Ikaw naman lalaki, may dala ka bang armas o kahit na anong panlaban sa mga aswang? Jay po ang pangalan ko. Wala po ako ibang dala maliban sa kutsilyo ko pong ito. Wag po tayong bababa. Kailangan paandarin niyo ulit ang sasakyan. Hindi niyo sila kayang labanan, marami sila.
Sandaling napahinto si Jay sa pagsasalita nang mula sa likurang bahagi ng sasakyan ay nakapasok na ang isang halimaw dahil nabasag na nito ang salamin. Nakakapanindig ng balahibo ang makintab na balat ng aswang habang naglalaway ito na humihingal. Nakangisi na parang isang mabangis na hayop at hindi nila inaasahan ang buong itsura ng nilalang nang tamaan ito ng liwanag. Ang dalawa nitong ulo ang tumambad sa kanila. Biglang bumuga ng apoy ang kaliwang ulo ng aswang kung kaya't napatalon sila pababa ng sasakyan. Nagulat sila sa taglay na kakayahan ng halimaw. Nagbubuga sila ng apoy. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Ano bang klaseng lugar ito? Kailangan nating makahanap ng mapagtataguan. Pansamantala muna nating iwanan ang sasakyan. Si Jay na iwan sa loob, tulungan natin siya. Diyos ko, pakiramdam ko nasa ibang planeta tayo. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganong klaseng nilalang. 2 ulo at yung isa bumubuga pa ng apoy. Ang hirap paniwalaan ng mga nangyayari. Sa palagay ko, tayo ang lagot ngayon. Bakit? Sinundan ng tingin ni Roy ang mga mata ni Leia kung saan siya nakatitig. Napaatras ang dalawa nang makita ang galit na itsura ng mga aswang. Humigpit ang kapit ni Leia sa kanyang hawak na bumerang. Sa kabila ng husay niya sa paggamit nito, ay hindi niya alam kung sino at alin ang uunahing patamaan ng kanyang bumerang sa mga aswang na nasa harapan nila. Kapag binitawan ko ang aking bumerang, kailangan nating makabalik sa loob ng sasakyan. Nakikipaglaban din ang lalaki sa loob. Wala na tayong ibang mapagpipilian kundi ang lumaban sa mga halimaw na to. Mag-iingat ka! Pumosisyon ng dalawa sa pagsugod sa mga nilalang. Suminga pa nga ang pinakamalaking aswang na mukhang kambing kung kaya pinakawala na ni Leia ang hawak niyang bumerang. Umiikot-ikot yon sa ere at dalawa agad sa mga aswang ang tinamaan sa leeg. Bumagsak ang kaliwang ulo sa lupa na nagpahabol pa ng pagbuga ng apoy sa bibig. Lalong naulol sa galit ang pinakamalaking aswang sa ginawa ng dalaga. Pagbalik ng bumerang sa mga kamay ni Leia ay wala na silang inaksayang oras. Pinaikot niyang muli ang bumerang para naman sa aswang na nasa loob ng kanilang sasakyan. Naitulak ni Roy ang aswang at mabilis na nagtungo sa unahan ng minibus para imaniobra ang sasakyan at paandarin. Nakailang pagpihit ito ng susi ng sasakyan bago tuluyang napaandar ito. Sakalang din nagkaroon ng pag-asa si Leia na muling makasakay sa bus. Ngunit sabay-sabay na sumugod sa kanilang kinaroroonan ng mga aswang kaya't nabaling ang atensyon nila sa kalaban. Roy, ikaw na ang maunang sumakay. Ako na muna lalaban sa kanila. Kailangan ko lang maiwasan ang binubuga nilang apoy. Nasa kaliwang ulo ang kahinaan nila at yun ang pupuntiryahin ko. Lalo lang silang dumadami, Leia. Tara na! Diyos ko, Roy! Itinakas na ni Jay ang sasakyan natin! Iniwan niya tayo! Halos mangiyak-ngiyak sa pagtakbo pahabol si Leia sa papalayong minibus. Ganon din ang mga aswang kaya't nagpa-ekis-ekis sila ng takbo para lang makalayo sa mga aswang na humahabol din sa kanila. Binalot ng kaba ang dibdib ng dalaga. Hindi niya alam kung makakaligtas pa sila sa kamay ng mga aswang. Hindi naman akalain ni Leia na maaabutan siya ng isa sa mga halimaw at biglang kinalmot ng mahaba nitong kuko ang kanyang balikat. Aray! Ang hapdi ng balikat ko! Ano nangyari? Hala, may aswang sa likod natin at yung balikat mo may kalmot na ng halimaw! Ipakita mo ang buntot pagi at pakakawala ko sa ere ang aking bumerang! Hindi na nag-aksaya ng oras si Leia na muling paikutin sa ere ang kanyang bumerang. Pinatamaan niya ang pinakamalaking aswang at agad na naputol ang kaliwang ulo nito. Pagkabagsak sa lupa at pagbalik ng bumerang sa kanyang mga kamay ay muli silang tumakbo papalayo. Dala ng pagod at panghihina ng katawan ay napadapa si Leia at napasubsob sa makapal na bahagi ng mga basura. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit ng kanyang balikat sa lakas ng pagkakahataw niya sa lupa. Natataranta namang bumalik sa kanya si Roy para alalayan siyang tumayo. Hindi ko na kaya, Roy. Masyadong madilim ang paligid. Halos hindi ko makita ang dinaraanan natin. Sobra ding makirot ang sugat ko sa balikat. Kayanin mo, Leia.
Hindi kita maaaring iwan dito. Paano kung dito rin napadpad ang kapatid mo? Dapat magpakatatag ka. Maaaring nasa panganib din ang kapatid mo. Diyos ko! Bakit kailangang mapunta tayo rito? Tumayo ka na! Mukhang malapit na tayong abutan ng mga halimaw! Magbabayad talaga sa akin ang lalaki nagtakas ng sasakyan natin! Ramdam na ramdam ni Leia ang matinding galit sa boses ni Roy ng mga sandaling yon. Nang makatayo na sila sa kanyang kinadapaan ay napansin na nilang pinalilibutan na sila ng mga aswang na may dalawang ulo. Anumang oras ay maaari na itong umatake sa kanila para sila ay lapain. Ngunit bigla itong mga nagtakbuhan nang may kumalat na liwanag sa kanilang likuran. Nagmula yon sa lumang gasera. Kanya-kanyang karipas ng takbo ang mga aswang sa sitsit lang ng bagong dating na matandang babae. Kulubot ang mukha nito, may tungkod na dala at mahaba ang damit na kulay asul. Ano pang itinatayo-tayo ninyo? Sumama kayo sa akin! Delikadong naririto pa tayo sa labas! Bilisan ninyo dahil nagtawag lang ng mga kasama ang mga aswang na inyong nakasagupa! Salamat po, Lola. Pero saan po tayo pupunta? May sugat po kasi ang kaibigan ko eh. Doon muna tayo sa bahay ko. Ligtas kayo ron. Kailangan na ninyo magmadali. Huwag na kayo mag-aksaya ng oras. Pero hindi po namin kayo kilala. Natahimik ang matandang babae. Bumakas sa mukha nito ang awa, lalo na nang mapatingin kay Leia. Sa pagkakataong yun ay nawala ang takot ng dalaga sa matanda at naramdaman niya sa mukha nito na mabait yun. Nagkatinginan sina Leia at Roy. Alam niya na nag-aalala ang kaibigan niya dahil hindi nila kilala ang matandang babae. Ngunit sa huli ay tinanggap nila ang alok ng matanda. Kailangan nila ng pansamantalang mapagtataguan at masisilungan para hindi sila lubusang mapatay ng mga aswang. Sumama sila sa matandang babae na nagpakilala bilang si Lola Edna. Nagpakilala na rin sila sa matanda. Halos 15 minuto silang naglakad bago nila narating ang bahay ni Lola Edna. Isa yung maliit na kubo na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Yari lamang yun sa kugon at kawayan. Yun lamang ang bahay na nakatayo sa lugar na yon. Nasa labas ng kubo ang malalaking bato na parang isang lamesa. Dumito muna kayo sa loob ng aking bahay. Huwag kayong mag-alala. Balot ng proteksyon ng bahay na ito laban sa mga aswang na sigbin. Sigbin? Ano pong klaseng aswang o nilalang ang sigbin? Ang sigbin ay isang nilalang na lumalabas sa gabi at humihigop ng dugo ng tao mula sa kanilang mga anino o sa mismong katawan ng tao. Ito ay naglalakad ng paatras. Ang ulo ay nakababa sa pagitan ng kanilang mga binti at may kakayahan na maging invisible sa iba pang nilalang, lalo na sa mga tao. Ito ay maihahalin tulad sa wangis ng kambing at mayroong napakalaking tenga na kayang pumalakpak na tila mga kamay. Meron din itong mahabang buntot na maaaring gamitin bilang latigo. Ang sigbin ay sinasabing naglalabas ng nakakasukang amoy. Pero dalawa po ang ulo ng sinasabi ninyong sigbin. Ang kaliwang ulo po nila ay bumubuga ng apoy. Tugma naman po ang paglalarawan niya sa mga halimaw na humabol sa amin. Kaya lang po, dalawa yung ulo nila. Sila ang mga sigbin na mas mabangis pa kaysa sa ibang kauri nila. Kaya mag-iingat kayo dahil maaari kayong masunog sa apoy na ibinubuga ng mga sigbin na yon. Pagkatapos kayong masunog, ay saka naman nila kayo lalapain dahil hindi sila kumakain ng sariwang laman ng tao. Kung sigbin nga po ang nakalaban namin, anong uri sila ng mga sigbin at gaano sila karami? Ayon sa mga alamat, mayroong mga pamilyang tinatawag na sigbinan kung saan may kapangyarihan ng mga miyembro nito na utusan ng mga sigbin na alaga nila. Itinatago raw nila ang mga ito sa isang tapayang luwad. Ang mga aswang naman ay sinasabing nag-aalaga rin ng mga sigbin. Mayroong sabi-sabi na ang mga sigbin ay maaaring hango sa mga tunay na hayop na hindi na ngayon madalas nagpapakita. Naririto sila't namumuhay sa bundok Ilaya. May pagkakahawig din sila sa mga kangaroo. Ano po ang maaaring makatalo sa kanila? May sasakyan po sana kami.
Kaya lang isang lalaki po ang dugo ang tinulungan namin laban sa mga sigbi na humahabol sa kanya. Pero itinakas niya at iniwan kami sa gitna ng laban. Wala akong ibang alam maliban sa asin. Tungkol naman do sa lalaking nagtakas ng sasakyan mo. Baka dahil sa takot kaya nagawa niya yon. Nako, napakalayo pa naman ang bayan sa bundok na ito. Delikado pati sa daan kung magpapaabot kayo ng gabi. Ibig sabihin po, mahihirapan na kami makaalis sa lugar na ito? Oo, kung may taong may sasakyan na susundo sa inyo, saka lang kayo makakaalis. Pero sa ngayon, kailangan na muna ninyong manatili rito. Para sa inyong kaligtasan. Sige na, maupo na muna kayo at kukuha na muna ako ng mga dahon-dahon na mailalagay sa sugat mo, Leia. Sandaling nawala sa kanilang harapan ang matandang babae. Sakalang din nakapagsulo ang dalawa at nakapag-usap tungkol sa pananatili nila sa bahay ng matanda. Tama kayang manatili tayo dito sa bahay ng matanda? Kung delikado ang lugar na to, hindi ba't nakapagtataka namang walang nangyayaring masama sa kanya? Napansin ko rin na nang dumating siya kanina ay natakot ang mga aswang at kumaripas ng takbo papalayo. Sino kaya siya at gano'n na lang ang takot ng mga halimaw sa kanya? Isa akong manunugis ng aswang at albularya na rin. Alam kong magtataka kayo sa nakita ninyong takot sa akin ng mga aswang kanina. Kapwa nagulat pa ang dalawa sa biglang pagpasok ng matanda, dala ang mga dahon ng kung ano-anong halamang gamot. Inilapag nito ang mga dahon at maliit na lusong na dikdikan nito. Mukhang narinig ng matanda ang lahat ng kanilang mga pinag-usapan ni Roy kung kaya't dito na sila nagtanong. Anong klaseng mga dahon po yan, Lola, at para saan? Dahon ng ipil-ipil at sambong na may talbos ng bayabas. Mabisang gamot daw ito sa kamandag ng mga hayop, hawa at nakakalasong laway na posibleng pumasok sa sariwang sugat. Kaya kailangan malagyan na ang sugat mo nang hindi na lumala. Pasensya na po kung marami kaming tanong tungkol sa inyo. Nag-aalala lang po kami, lalo na po sa sitwasyon namin. Naiintindihan ko naman kayo. Huwag kayong mag-alala, ayos lang sa amin. Ang mahalaga ay ligtas na kayo. Bakit po kasi takot sa inyo mga sigbin? Katulad ng nasabi ko, manunugis ako ng mga aswang. Dito na ako lumaki at nagkaisip, kaya sanay na ako sa presensya nila. Halika, tanggalin mo muna ang isang manggas mo at nang malagyan ko na ng gamot. Tumalikod na lamang si Roy nang simula ng tanggalin ni Lola Edna ang manggas ng suot na damit ni Leia. Medyo mahapdi na yon dahil sa dumikit na ang natuyong dugo sa telang suot niya. Kaya halos mapangiwi siya pagkatapos tanggalin niyo ng matanda at nilagyan ng mga pinong dinikdik na mga dahon. Umagos ang katas hanggang sa dibdib niya kaya tuluyan ang ipinahubad ng matanda ang suot niya at binigyan siya ng damit na kasing sukat niya. Isang sandong itim na humakab sa mamasel niyang braso at katawan. Epekto ng madalas niyang pag-iensayo, tumigas na ang kanyang kalamnan. Ano bang pinaggagawa mo at puro muscle na ang braso mo? Para ka ng lalaki Madalas po kasi ako sumali sa mga palaro sa paggamit ng boomerang. Pwede na ba akong humarap? Parang sinadyang bitinin ni Roy ang mga sasabihin pa sana ni Leia sa matanda. Alam niyang wala pa rin itong tiwala kay Lola Edna. Kaya naman pagkatapos malagyan ng benda ng matanda ang kanyang balikat, ay tumabi ng upo sa kanya ang kaibigan. Pwede na kayong magpahinga ang dalawa. Kung nagugutom kayo meron pa akong natirang nilagang mais sa kaldero. Kumuha na lamang kayo. Hanggat maaari wag na wag kayong aalis sa bahay ko o maglilibot sa paligid ng bahay ko. Dahil maaari kayong makita ng mga sigbin at bigla kayong atakihin ng mga aswang na yon. Lalo na at nalagasan na sila ng mga kasamahan. Marami pong salamat, Lola. Medyo mahapdi po pala ang gamot na nilagay niyo sa sugat ko. Dahil sinisip-sip na mga dinikdik na dahon ng mga mikrobyong naiwan sa sugat mo. Inumin mo na rin ang katas ng sambong na may luya. Tiyak na lalagnatin ka dahil sa pamamaga ng sugat mo. Bukas po ay uuwi na kami. Kung lalakarin po namin ang bayan, mga ilang oras po kaya? Ako matagal nang hindi nakakapunta ng bayan. Pero mga 1.5 araw.
Dating na ninyo ang bayan. Hindi na nga nakaimik sina Leia at Roy sa araw na nabanggit ng matanda. Parang nawawala ng pag-asang nalungkot ang mukha ni Leia habang nag-aalalang napatingin sa kanyang kaibigan. Nahaplos din niya ang kanyang boomerang na natuyuan na rin ang mga dugo ng sigbin. Sabay dampot niya sa basong may lamang berdeng likido at inisahang lagok yon. Napapangiwi ang kanyang mukha ng malasahan ng pait at anghang ng pinagsamang katas ng luya at sambong. Iwan sa kanyang dila ang lasa na bahagya pang gumuhit sa kanyang lalamunan at sikmura dahil maligamgam ang tubig. Nagdulot naman yun ng ginhawa sa kanyang pakiramdam na parang inalis ang pagkirot ng kanyang sugat. Kinabukasan, naramdaman ni Leia ang mahihinang yugyog sa kanyang balikat. Narinig din niya ang mahinang boses ni Roy na tinatawag ang kanyang pangalan. Gising na. Mabuti na lang at mukhang malakas ka na. Kagabi, inaapoy ka ng lagnat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang tinulungan ako ni Lola Edna. Hindi ko na malayang nilagnat ako. Alam ko lang nakatulog ako. O Leia, humigop ka na muna ng mainit na sabaw ng nilagang talbos ng kamote nang bumalik na ang lakas mo. Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Mabuti na po, salamat Lola. Walang anuman. Ako aalis muna. Kayo na muna ang bahala rito sa bahay. Maghahanap ako ng pwedeng mahiram na kabayo. Ang alam ko may kabayo si Paring Tikno. Pwede ninyong magamit yon. Hindi po kami marunong gumamit ng kabayo. Kaya wag na po kayong umalis. Paano kayo? Bukas po ng madaling araw aalis na po kami. Kahit papano naman po, bago sumapit uli ang pagdilim siguro meron na kami makikitang bahay. Kayo ang bahala. Sige na, magpalakas kayo para may labang kayo sa mahabang paglalakad. Pagsapit ng 12:00 ng madaling araw ay aalis na sana ang dalawa nang biglang makaramdam si Leia ng tawag ng kalikasan. Ihing-ihi na siya at hindi niya alam kung saan nagpunta ang matanda sa ganong oras ng gabi. Wala rin ito sa kwarto niya. Samahan na nga kita. Diyan sa likod na lang ng bahay. Dalhin mo ang boomerang mo ha. Panigurado lang kung sakali. Tara na at naiihi na ako. Teka, masyado namang madilim dito sa likod. Ayun siguro ang banyo nila sa maliit na kubong may mga drum. Tamang-tama, may magagamit kang tubig. Mabilis na pumasok si Leia sa itinurong kubo ni Roy. Pagpasok niya ay sumalubong na sa kanya ang mabahong amoy na parang nabubulok na bagoong. Kaya inisip niyang baka palikuran na yon ang matanda. Pag-upo niya ay nakarinig na siya ng paglangit-ngit ng sahig, ngunit bigla na lang siyang nahulog at sa bilis ng pangyayari ay bumagsak siya sa sahig na lupa ng silid. Mas tumindi ang amoy ng nabubulok ng kung anong hayop. Napakadilim ng silid na kahit konting liwanag ay wala siyang makita. Leia, nasan ka? Ano nangyari sa'yo? Narito ako sa ibaba. Parang silong to. At napakadilim. Nasa bulsa mo yata ang cellphone mo. Buksan mo para mailawan mo ang loob. Sakalang din naalala ni Leia ang cellphone sa kanyang bulsa. Kahit masakit ang katawan ay pinilit niyang tumayo para makita ang lugar na kanyang kinabagsakan. Lalo na't mas lalong tumindi ang naaamoy niyang mabahong amoy na nanggagaling sa loob. Nang mabuksan niya ang kanyang cellphone na may 30% na lang na natitirang baterya, ay kumalat na ang liwanag sa buong silid. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa nakitang naglalakihang tapayan na gawa sa luwad. Kulay lupa at lahat ay may mga takip. Hanggang dibdib ang taas nito kaya't naisip niyang hindi yun normal na tapayan. Nagbukas siya ng isa sa mga tapayan. Pagtanggal niya sa takip ay mas tumindi ang amoy na akala niya talaga ay bagoong. Ngunit pagsilip niya sa bunganga ng tapayan ay napaatras siya at halos kapusin siya ng paghinga. Anong nangyayari sa'yo dyan? Tulungan mo akong makaahon. Hilahin mo ang aking kamay para makasampa ako sa taas. Bakit ba? Akin ang kamay mo.
Inilahad ni Roy ang kamay nito kay Leia para tulungan siyang makaahon. Bakas din sa mukha ng lalaki ang pagkagulat nang makita nito mula sa itaas ang mga naglalakihang tapayan at nakita rin ang mga nakita ni Leia. Napasigaw ang binata. Ganon din ang dumadagundong na pagsigaw ni Lola Edna mula sa ibaba. Saktong nakaahon na rin si Leia. Pangahas kayo! Pinasok ninyo ang silid na hindi ninyo dapat pinapasok! Kayo ang nag-aalaga ng mga sigbin. Mapagkunwari kayo. Halimaw kayo. Hindi na kayo makakatakas sa mababangis kong mga alaga. Ganyan ang mga nangyayari sa mga taong hindi napapakali sa isang tabi. Hindi ko na sana kayo papatayin Kaya lang nalaman na ninyo ang aking sikreto. Isa-isang pinagtatanggal ni Lola Edna ang mga tapayan na nakahilera sa silong. Kasunod ang paghagupit ng hawak nitong patpat na tuluyang nagpagising sa mga natutulog na sigbin. Umalingaw-ngaw din ang boses ng matanda na nagdulot naman ng labis na takot at kaba kay Leia. Tumakbo na tayo bago pa man makaahon ng mga halimaw na yan! Akin na ang bumerang ko! Humanda sila! Lalaban na ako! Kailangan natin makalayo sa kanila bago pa nila tayo abutan! Malalaki ang mga hakbang na binagtas nilang dalawa ni Roy ang makitid at masukal na daan patungo sa kung saan sila pwedeng makapagtago. Lakad takbo habang habol ang hiningang walang lingon likod na binilisan pa nila ang takbo. Pero sadyang mabibilis tumakbo ang mga sigbin at konting-konti na lang ay maaabutan na sila ng mga ito. Kamuntikan pang maabot siya ng mga pagbuga ng apoy ng kaliwang ulo ng sigbin. Ngunit kasabay din ito ang pagpapaikot naman niya sa kanyang hawak na bumerang. Natanggal ang ulo ng sigbin na unang umatake sa kanila. At kada bagsak sa lupa ay napapabuga pa ng apoy ang mga halimaw kahit ito'y naputol na sa katawan. Doon lang mangingitim ang mukha ng halimaw at sunod na matutumba ang katawan. Maraming mga sigbin ang humahabol sa atin. Ano kaya kung umakyat tayo ng puno? Hindi pwede. Matalas ang pang-amoy ng masasamang elemento, lalo na paggabi. Kaya bilisan mo na lang ang pagtakbo at gamitin ang buong husayang natatangi natin sandata. Dahil kapag nawala pa yan, mawawala na tayo ng pag-asang makatakas pa. Sige lang, tumakbo kayo hanggat may lupa. Hindi na kayo makakatakas. Dito na kayo malilibing ng buhay. Ikaw ang malilibing dito ng buhay, matandang hukluban! Ganyan ba tumanaw ng utang na loob ang mga dayuhang ginamot ko ang sugat? Kasalanan ninyo kung bakit nangyayari sa inyo ito! Muling tinumbok ng 200 para makatakas sa kamay ng mga halimaw na humahabol sa kanila. Pero sa pagtakbo nila sa unahan ay lumundag na ang malaking sigbin. Sumadsad pa nga ito sa lupa para maharangan sila. Sa pagkakataong yon ay napakapit sa braso ni Roy si Leia. Habang kip-kip ang bumerang sa kanyang mga kamay. Humarap sila sa matandang parang nagmukha na ring halimaw sa paningin nila. Sa wakas, makakatikim na rin ng karne ng tao ang aking mga alaga. Ire-reserba ko muna ang isa ko pang bihag sa kabilang kubo. Kayo muna ang uunahin ko. Sino? Kaya ba wala kayo sa silid nyo kanina? Dahil bukod sa amin meron pa kayong naloko at nauto. Parang kamukha mo siya. Pakailamera din kagaya mo. Takot at pag-aalala ang bumakas sa mukha ni Leia nang tumingin siya sa mukha ni Roy. Takot na baka yun na ang katapusan nila at pag-aalala na baka ang kapatid na niyang si Donna ang tinutukoy ng matanda na sinasabi nitong bihag sa kabilang kubo. Dala ng bugso ng kanyang damdamin, pinakawalan niya ang hawak na bumerang patungo sa kinaroroonan ng matanda. Subalit hindi niya inaasahang masaluyo ng matanda at pinaikot pabalik sa kanya. Mabuti na lang at mahusay din siyang sumalo kaya't nailaga niya ang sarili niyang sandata na tatama sana sa kanyang leeg. Sige! Sugurin ninyo ang inyong pagkain. Huwag kayong magtitira sa kanilang mga katawan. Lasapin ninyo ang sariwang dugo ng mga taong yan. Ito ang lasapin ninyo!
Mga halimaw! Takbo na, Leia! Sa pagpapaikot muli ni Leia ng kanyang boomerang ay tinamaan niya ang dalawang sigbin at sabay na bumagsak sa lupa. Umatungal ng malakas na huni na parang isang asong nauulol ang iba pang mga sigbin. Saktong pagbalik ng boomerang sa kanyang mga kamay ay lumiwanag ang paligid. Nagmula ang liwanag na yon sa ilaw sa kanilang sasakyan na itinakas ng lalaki. Iniharang nito ang minibus sa harapan nila at pinagbuksan sila ng pinto. Sumakay kayo! Bilisan nyo! Tara na, Leia! Kailangan na natin sumakay! Donna! Walang mapagsidla ng tuwa ang puso ni Leia nang makita ang umiiyak niyang kapatid. Agad siya nitong nakilala pagkasampa niya ng sasakyan. Pati ang mabilis na pag-andar ng kanilang sasakyan ay hindi na niya alintana dahil lumapit na siya sa kinaroroonan ni Donna. Mahigpit niya itong niyakap at napahagulgol na rin ang iyak. Pero nagulat silang dalawa ng kanyang kapatid nang biglang suntukin ni Roy ang nagmamanehong lalaki. Kuya! Huwag mo saktan si Jay! Bakit ba? Tinatanong mo kung bakit? Isa ka pa! Alam mo bang iniwan kami ng lintik na lalaking to sa gubat matapos namin siyang iligtas ng ate mo? Patawarin niyo ako, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Desperado na akong iligtas si Donna na higit na mas kailangan ng tulong dahil nakagapo siya sa gitna ng mga sigbin sa kulungan mismo ng halimaw. Salamat dahil iniligtas mo ang kapatid ko, pero mali talaga ang ginawa mo. Paano kung napahama kami dahil sa ginawa mo? Makakaya ba ng konsensya mo? Hinintay mo sana kami makasakay bago ka umalis. Pasensya na po ate, nataranta na po talaga ako eh. Ang mahalaga ate, ligtas na tayo. Sa palagay ko ay hindi pa. Tignan niyo sa likuran ng sasakyan. Napakaraming mga sigbin ang humahabol sa atin. Kumapit lang kayo. Kabisado kong lugar na to. Hindi sila makakaabot sa atin. Ilang oras na lang sisikat ng araw. Hindi na sila makakalapit sa atin dahil kailangan na nila ulit bumalik sa kanilang pinagtataguan. Ako na ang magmamaneho. Baka iwanan mo uli kami. Kuya, tama si Jay. Mas kabisado niya ang lugar na ito. Kailangan magtiwala muna tayo sa kanya. Hindi ko rin sila pwedeng atakihin ng gamit kong boomerang dahil sa malakas na hangin. Maaaring makaapekto ito sa ikot ng aking sandata. Sakalang din napaupo si Roy sa hulihang bahagi ng sasakyan habang katabi nito si Leia na nakatanaw din sa walang kapagurang paghabol sa kanila ng mga sigbin. Ano nang gagawin natin? Kasalanan mo to eh. Masyado kang mapusok. Umalis ka ba naman at sumama sa lalaking yan? Ni hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ng kapatid mo. Patawad, kuya! Makasarili ka! Wala kang pakialam sa ate mo, yun ang totoo! Hindi po namin Huwag kang makisabat sa usapan namin ha! Isa ka pa! Dinala mo rito si Donna para ipahamak mo lang! Nag-iisip ka ba? Paano kayo napunta sa lugar na ito? Katulad po ninyo, nagkamali kami ng daan. Hindi ko rin po alam ang lugar na ito. Dito po kasi ang binigay na address sa mga magulang ko. Dito kami napadpad sakay ng motor namin. Kaya lang inatake rin po kami ng mga sigbin at binugahan ng apoy ang aming motor. Nahuli po kami nung matandang si Lola Edna. Nagpanggap din bang mabait sa inyo? Opo ate, kaya lang nahuli po kasi namin siya na nagpapakain ng mga buhay na baboy ramo sa kulungan. Akala ko po sawa o anong hayupin lang. Pero nakita ko po kasi ang malaking tapayan na may lamang halimaw. Ang sabi ni Jay, aswang daw po na sigbin. Kaya maging aral sa inyo ito. Bakit kailangan nyo pang magtanang dalawa? Ewan ko. Basta kung hindi dahil sa pagtatana nila, wala sana tayo ngayon dito. Nakahalukip-kip ang mga braso habang nakasimangot si Roy. Wala namang masabi si Leia dahil tama rin naman ang dahilan ng ikinagagalit ng kanyang kaibigan sa kanyang kapatid. Habang umaandar ang sasakyan nila, ay pumailan lang ang katahimikan sa kanilang paligid sa loob. Hindi naman sinasadyang napatingin si Leia sa likurang bahagi ng sasakyan, kung saan ay nasa hulihang upuan sina Roy at Donna na kapwa nakatingin sa kanya.
Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman nang biglang napansin niya ang unti-unting pagtayo pasilip ng sigbin sa likod ng upuan ni Donna. Naglalaway ito na nakangising nakatingin sa walang kaalam-alam na kapatid. Napansin agad yon sa salamin ni Jay sa unahan at kinabig nito ng pakanan at kaliwa ang sasakyan. Dahilan para masira ang atensyon ng sigbin sa muling pag-atake sa kanila sa loob. Donna, sa likod mo may sigbin. Sikapin niyo makalapit dito sa unahan at ibabangga ko sa puno ang hulihang bahagi ng sasakyan. Delikado yan. Baka lalong masira ang sasakyan. Pero nagbubuga po yan ng apoy. Matutusta tayo kapag hindi po tayo kumilos. Wala nang oras. Kumapit kayo sa mga upuan. Halos hindi pa man tuluyang nakakakapit sa upuan ang tatlo, ay bumuga na ng apoy ang sigbin at tinamaan sa damit si Donna na agad din namang lumiyab. Walang kasing ingay ang takot na boses ni Donna mula sa napapasong katawan nito. Kaya kahit malapnos ang palad ni Leia, ay nagawa niyang yakapin ang kapatid at pinagulong-gulong sa sahig ng sasakyan. Habang si Roy ay nakikipagbuno sa aswang, inihinto ni Jay pansamantala ang pagmamaneho at tinulungan ng binata ang kasintahan. Ngunit paglapit nito ay natangay na ito ng sigbin, diretso talon sa hulihang pinto dala ang katawan ni Donna. Donna! Kapatid ko! Balikan natin ang kapatid ko! Dalian mo, Jay! Habulin natin ang tumangay sa kapatid ko! Pero delikado nang bumalik doon. Hindi ko maaaring pabayaan ang kapatid ko. Kahit bangkay na lang, ang mahalaga kasama ko siyang iuuwi. Babalikan ko ang girlfriend ko. Alam ko kung saan nila dadalhin si Donna. Buong determinasyong pahayag ni Jay, pabor sa gustong mangyari ni Leia. Muling pinaandar ni Jay ang sasakyan at si Leia naman ay kulang na lang paliparin niya ang boomerang para lang mapatay ang halimaw. Sumilay ang galit sa nanginginig na labi ng dalaga. Ganon din ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa boomerang habang binabagtas ang kadiliman ng daan hanggang sa pagsilip ng araw sa umaga. Natitiyak niyang hindi pa nakakain ng mga sigbin ang kanyang kapatid, kaya may pag-asa pang makuha niya ang katawan ni Donna. Sa laki ng lapnos niya sa katawan, imposible na makuha pa natin siya ng buhay. Ano ba pinagsasasabi mo? Tayo ang mapapahamak. May pagkakataon na tayo para tumakas pero babalik pa tayo sa taong hindi natin alam kung buhay o patay na? Nag-iisip ba kayo? Hindi na halos natapos ni Roy ang mga sasabihin nito nang ihinto ni Jay ang sasakyan at nilundag nito si Roy para lang suntukin ito sa muka. Dala ng matinding galit ng dalawang lalaki sa isa't isa, nagpambuno na ng tuluyan ang dalawa. Nagpalitan ng malalakas na suntok sa kanilang mga mukha hanggang dumugo ang mga labi. Hindi na nakatiis si Leia at sa inis ay binigyan niya ng tig-iisang sampal ang dalawang lalaki, dahilan para bigla itong tumigil at natauhan. Ang tatapang ninyo! Eh kung sa mga sigbin kaya ninyo ibuhos ang lakas nyo, buhay ng kapatid ko nakasalalay dito. Kahit ikamatay ko pa, gagawin ko. Mabawi lang ang katawan ng kapatid ko. Ikaw, Roy, kung ako nasa kalagayan ni Donna, ganyan din ba sasabihin mo? Walang kwentang lalaki to, ate. Tumigil ka! Isa ka pa! Tinatanong kita, Roy, ganyan ba ikakatwiran mo sa kanila? Iiwan mo rin ba ako kagaya ng sinabi mo kanina sa kapatid ko? Oh! Natahimik ka! Bakit hindi ka makapagsalita? Pasensya na. Nadala lamang ako ng bugso ng damdamin ko. Pero wag mo sanang kalimutan dahil sa pagmamalasakit ko sa'yo, kaya ako napasama dito. Kaya wag mo akong pag-iisipan na masama. Hindi ordinaryong aswang ang makakalaban natin. Konting pagkakamali, maaaring malagay sa panganib ang buhay natin. Susugurin natin ang mga halimaw para sa taong walang kasiguraduhan kung buhay pa o patay na. Hindi tayo maililigtas ng boomerang mo na wala ngang nagawa habang inaatake tayo ng sigbin at nakuha ang kapatid mo. Para namang natatauhang napaupo si Leia sa upuan at napahagulgol na lamang ng iyak habang pinagmamasdan ang hawak na boomerang. Kung wala naman pala itong silbi at walang kwentang sandata, ang mabuti pa,
Itapon ko na ito! Huwag, ate! Kahit papaano makakatulong pa rin yan. Ibig sabihin lang ni Kuya Roy, pamalit lang sana sa sandata kapag nasa laban na tayo. Gasolina lang ang nadala ko. Na sa tingin ko pwede na para sunugin ang silid-tulugan ng mga sigbin. Sisirain natin ang mga tapayan ng matanda na pinagtataguan niya ng kanyang mga alaga. Tama. Natutulog na ang mga sigbin sa mga ganitong oras ng umaga. Kaya kakailanganin natin magmadali. Ako naman, may mga dala akong kagamitan na pang-ayos ng sasakyan. Sa palagay ko pwede na yun. Ang ibig mo bang sabihin? Tutulungan mo na kami? Oo, patawarin mo ako sa mga nasabi ko kanina. Nabigla lang talaga ako. Di ba may buntot pagi tayong dinala? Tama, nasa compartment ng sasakyan. Wala nang oras, kailangan na natin magmadali. Dala ang mga gamit na kakailanganin nila. Muling pinaandar ni Jay ang sasakyan. Pumwesto naman sa unahan si Roy katabi ni Jay, habang si Leia ay sa likuran at nililinisan ang kanyang sandata. Mabilis ang pagtakbo ng minibus nang magsimulang magkwento si Jay kung paano siya nakakuha ng gasolina. Papalabas na sana kami ni Donna sa lugar na to para tumakas at iwan kayo. Kaya lang nakilala niya tong sasakyan. Umiiyak siya matapos kong mailarawan sa kanya mga itsura niyo. Nakiusap siyang balikan ko kayo dahil ate niya raw ang nakuhanan ko ng sasakyan. Bumili siya ng gasolina dahil alam niyang yun lang ang makakapatay sa mga aswang. Kung ganon, wala na sana kami kung hindi dahil sa kapatid ko. Oo, ate. Patawarin mo ako sa naisip kong paraan para iligtas ang kapatid mo. Kung ganon ay naisip pa rin tayo ng kapatid ko. Hindi ko lang talaga lubos maisip kung bakit kailangan mangyari ito sa atin. Huli na para magsisiyan. Harapin na lang natin. Huli man o hindi pa, ay wala nang puwang ang sisihan. Naluluhan na lang na napasubsob sa sariling palad si Leia matapos niyang marinig ang mga pahayag ni Jay. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili. Hindi siya nagkaroon ng oras para sa kanyang kapatid para magabayan ito ng tama. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ngayon ang kagustuhan niyang makitang ligtas at buhay si Donna. Kahit napaka-imposible na. Kapag may nangyaring masama kay Donna, hinding-hindi ko sila mapapatawad. Dito mo na itigil ang sasakyan. Naririto na tayo. Walang iwanan sa laban na to. Dito tayo tatakbo kapag nakuha na natin si Donna at susunugin natin ang tapayan ng matanda. Ate, ikaw na ang humawak ng kutsilyong to. Isingit mo sa madali lang maabot ng kamay mo. Salamat. Tinanggap niya ang iniaabot na kutsilyo ni Jay sa kanya habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kubo ng matanda. Nakiramdam sila sa paligid na halos nakakabingi ang katahimikan. Hindi ko gusto ang pagiging tahimik ng paligid. Hindi maganda ang kutob ko. Kailangan talasan natin ang ating pakiramdam at ang ating mga mata. Yung gasolina, dala mo ba, Jay? Oo, kuya. Nandito, bitbit ko. Humakbang pa sila papalapit sa bahay ng matanda at hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Para silang mga daga na nahuli sa patibong. Si Leia ay nakatuntong ng tali. Humigpit yun at dinala siya sa itaas ng puno habang nakatiwarik. Ang dalawa namang lalaki ay kinulong ng lambat na gawa sa maitim at makapal na tali, diretso din sa itaas ng puno habang nakabitin. Pumailan lang ang matinis na boses at tawang tagumpay ng matandang babae na lumabas sa pinagtataguan nitong malaking puno ng santol. Patunay na matagal nang nagkukubli ito doon at kusang hinintay ang kanilang pagdating. Para itong mangkukulam sa paraan ng pagtawa nito, bumigay pa ang maiitim nitong mga ngipin na nakadagdag sa nakakikilabot nitong itsura. Ang akala ba ninyo ay tumanda akong tanga? Alam ko nang pupunta kayo rito para sa kasamahan ninyong dinala sa akin ang alaga ko! Pakawalan ninyo kami! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Ano ako, hangal? Para pakawalan kayo at ng kapatid mo? Nasaan ang girlfriend ko? Pakawala mo si Donna! Ah, siya pala si Donna. Sandali at kukunin ko.
Sandaling nawala sa paningin ng tatlo si Lola Edna habang si Leia na nakabitin ay pasimpleng dinukot ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Jay. Akma na sana niyang puputulin ang tali nang dumating naman ang matanda na may itinutulak na kariton na lagayan ng basura. May gulong ito na yari sa kahoy. Nang mapagmasdan ang itsura ng kapatid na nakaupo sa kariton, duguan ito at wala ng buhay, lapnos na rin ang katawan, ay mas tumindi ang galit ni Leia. Napapaluhang pinagmasdan niya ang kawawang kapatid. Si Jay ang walang tigil sa kasisigaw habang umiiyak. Donna! Idilat mo ang mga mata mo! Nandito kami, ililigtas ka namin! Pakiusap, nangako ka, walang iwanan! Donna! Isinusumpa ako! Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa kapatid ko! Papatayin ko kayo kasama ng mga halimaw mong alaga! Yon ay kung makakaligtas pa kayo dyan. Oras na lang ng pagdilim ang hinihintay ninyo. Magiging gabihan na kayo ng mga alaga ko! Hindi ka magtatagumpay, matandang hukluban! Nagtagumpay na ako. Nahuli na kayo ng bitag ko. Pero uunahin nilang kainin ang katawan ng pinakamamahal ninyong si Donna. Mabango na kasi sa kanila ang amoy ng nasunog na laman ng tao. Pag-aagawan nila ito at ako naman manunood na lang ng malapelikulang eksena mamayang gabi. Sa pagkakataong yun, ay mas lalong nagpupuyo sa galit si Leia habang pinag-aaralan na niya kung paanong mapuputol ang tali sa kanyang kaliwang paa. Hirap na siya sa kanyang katayuan ng mga sandaling yon at nararamdaman na rin niya ang unti-unting paghapdi ng kanyang paa. Umaagos na rin ang dugo mula sa paggasgas ng tali sa kanyang balat na walang humpay sa unti-unti ring paghihigpit ng tali sanhi ng kanyang timbang. Hindi umaalis ang matanda habang nakatingala sa kanya. Hindi tuloy niya maisagawa ang mga binabalak. Lalo na nang makita ng matanda ang bumagsak niyang boomerang sa tapat niya. Dinampot yun ng matanda at itinutok sa kanya. Muntik na akong tamaan ng sandatang ito Ngunit nasalo ko. Dahil ang totoo, sanay din ako sa paggamit nito. Paano kung subukan ko sa inyong tatlo? Gusto ko lang malaman kung hindi pa ako nalalaos. Kaninong ulo kaya ang babagsak? Wag! Itigil nyo na ang kaibangan nyo! Nilayasan kayo ng pamilya nyo dahil halimaw kayo! San man sila naroroon, nandidiri na sila sa pagkatao nyo! Tumigil ka! Masyado kang maingay! Kung unahin na kaya kita, ha? Nakukuliling na ang tenga ko sa boses mo! Patayin mo na ako kung papatayin mo! Dahil sa sandaling makatakas ako dito, gagawin ko ang sinasabi ko! Ipalalasap ko sa iyo ang impyernong hinahangad mo! Ginagawa! Hindi nginangata! Ang kapatid mo nga hinayaan mong mamatay Ikaw pa kayang nakatali ang may magawa pa para iligtas ang sarili? Nang tumalikod ang matanda para pagmasdan ang hawak nitong boomerang, ay nagkaroon ng pagkakataon si Leia na abutin ang kanyang tali sa paa at gilgilan yon ng hawak niyang kutsilyo. Halos mapangiwi siya sa sakit habang ginagawa niya yon dahil lalong humihigpit ang tali. Muli lang siyang bumalik sa pagkakabitin nang humarap ang matanda at sinimula na nitong paikutin ang kanyang sandata. Tumama yon sa kanyang hita kaya't umagos ang dugo patungo sa kanyang dibdib mula sa sugat na tinamaan ng boomerang. Kahit nakapantalon siya ay hindi yon naging hadlang para hindi siya masugatan. Ate! Ayos ka lang ba? Leia, sumagot ka! Ayos lang ako! Konting sugat lang ito! Konting sugat na may sariwang dugo. Magiging mabango ka na sa mga alaga ko. Ang tagal namang dumilim ang paligid. Parang hindi na ako makapaghintay sa mga reaksyon ng aking alaga. Ang mabuti pa, lasahan ko kaya ang dugo mo.
Tumayo ito sa tapat ni Leia habang may papatak-patak pang dugo sa kanyang katawang nakabitin. Pumasok yon sa nakangangang bibig ng matanda at may pagtirik pa ang mga matang nilasap ang sariling dugo ni Leia. Malinam namang lasa! Aswang din ang matandang yan, Leia! Kaya niya nagagawa ang bagay na yan sa'yo! Ate, ayos ka lang ba? Hindi na nga hinintay ni Leia ang mga sunod pang gagawin ng matanda. Kahit kaharap ito ay mabilisan niyang pinutol ang tali sa kanyang paa. Kahit walang mapagsidlan ng sakit ang binti at hita niya. Bumagsak siya sa halos 40 pulgada ang taas. Sumakit ang kanyang katawan nang maramdaman niya ang tigas ng lupang sumalo sa kanya. Umingay ang mga tuyong dahon kasabay ng walang tigil na pagtadyak ng matanda sa kanyang sikmura. Hinang-hina siyang namimilipit sa hindi pa niya pagbabawi ng lakas. Sinamantala niya ang pagkakataong maagaw ang boomerang sa kamay ng matanda. Agad niyang pinakawalan yon para maputol ang mga taling pumipigil kina Jay at Roy. Napaigik ang dalawa sa lakas ng pagkakabagsak nila sa lupa, kasabay ng pagbalik sa kamay niya ng pinaikot na boomerang. Napasigaw sa galit si Lola Edna at napatakbo ito sa loob ng bahay. Kaya mo bang tumayo? Diyos ko, medyo malaki ang sugat mo sa hita! Kaya ko to! Kailangan ko lang ng panali para pansamantalang hindi ko maramdaman ang aking sugat. May pakinabang naman pala ang boomerang ko. Lalapitan ko po si Donna. Ngayon lang din naalala ni Leia ang nangyari sa kaawa-awa niyang kapatid. Kaya matapos sirain ni Roy ang sariling damit para itali sa hita ni Leia, ay sakalang din niya nalapitan ang kanyang kapatid. Yakap-yakap ito nang umiiyak na si Jay, habang siya naman ay napahagulgol na rin ang iyak. Tuluyan nang ang bumigay ang damdamin niya nang makitang sunog na sunog ang katawan ng kanyang kapatid. Halos hindi na niya ito makilala dahil ang buhok at mukha ni Donna ay nawala na sa tamang itsura. Lumaylay ang mga balat sa mukha ng dalaga, kung kaya't sumilay ang matinding galit sa mga mata ni Jay at ni Leia. Pero ibang galit ang nakita ni Leia sa mga mata ng nobyo ng kapatid. Poot at pagkasuklam sa pagkamatay ni Donna. Pagbabayarin ko siya, ate, sa ginawa niya sa kapatid mo! Tara na, ito na ang tamang pagkakataon. Sunugin na natin ang buong bahay ng matanda. Ikakalat natin ang gasolina sa buong kabahayan. Lintik lang ang walang gante! Magsama-sama sila! Pinuntirian ni Leia, Jay at Roy ang silid sa ilalim kung saan ay unang natuklasan ni Leia. Maging ang mga tapayan ay binuhusan din nila ng gasolina. Ngunit bigo silang makita ang matanda sa loob. Mukhang nakatakas na ito nang hindi nila namamalayan. Sa isang kubo, sa lugar kung saan kami unang dinala na matanda. Baka dun siya nagpunta. Tara na, ubusin natin ang alaga niya. Hawak ko na ang posporo. Ako na susunog sa mga halimaw na yan! Ikinaskas ng may buong galit ni Leia ang hawak niyang palito ng posporo, saka sinindihan ang hangganan ng dulo na nasa paanan niya. Idinikit niya ang palito sa lupa at gumapang ang apoy patungo sa kubo ng matanda. Puputok-putok pa ang lumalagablab na apoy habang unti-unting bumabagsak ang buong kubo. Naluluha namang tinalikuran ng 3 ang bahay at pinagtulungang buhatin ang katawan ni Donna patungo sa nakaparadang minibus. Habang sakay ng sasakyan, ay sakalang din umagos ang mga luha sa mga mata ni Leia at mahigpit niyang hinawakan ang nasunog na kamay ni Donna. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho nila patungo sa kabilang kubo, ay natanaw nila ang matanda sa unahan ng daan. Nakangisi ito habang nakaharang sa kanilang dinaraanan. Sa likod nito ay mga naglalakihang mga sigbin na may 2 ulo. Sagasaan mo, Jay! Diyan pa lang makakabawas na tayo ng kalaban! Pero nauna na silang sumampa sa bubong ng sasakyan. Bilisan mo, Jay! Oo, kuya, kumapit lang kayo! Mabilis ding nakatalon si Lola Edna sa kabilang gilid nang paandaran ito ng sasakyan ni Jay para sagasaan ito.
Kaya't mas lalo itong nagalit at ipinahabol sila sa maraming sigbin na walang tigil sa pagbubuga ng apoy para sila ay atakihin. Ihinto mo ang sasakyan sa lugar na direktang sisikatan ng araw. Kaya siguro sila nakalabas ng gubat ay dahil sa madilim dito at walang sinag ng araw. Kaya doon tayo, hindi sila makakalapit sa atin. At habang nakatayo sila sa pag-aabang sa atin, aatakihin ko naman sila ng aking boomerang. Tara na! Harapin natin sila! Hindi naman nakakalapit ang mga sigbin na galit habang nakangisi sa kanila. Lumalabas ang mga laway sa bibig sa init na mula sa sikat ng araw. Para silang humihingal at pagod na pagod, parang pinilit lang gisingin ng isabak sa labanan. Tinansya muna ni Leia ang pagpapaikot niya ng kanyang sandata at sa pagbitiw nga niya ay lumagpak sa tabi ng matanda ang ulo ng sigbin na tumangay sa kapatid niya. Sumugod sa kanila ang matanda at hindi niya inaasahang napakahusay rin pala nito pagdating sa pakikipaglaban. Hindi ako makakarating sa edad kong ito na ang alam paputyo-putyo ang laban. Huwag mo akong maliitin. Isa ka pa ring talunan. Wala kang pamilya. Halimaw ang itinuturing mong kapamilya, inutil ka. Kesa naman sa'yo na wala na kang magulang, wala pang kapatid. Nag-iisa ka na lang. Sakalang naalala ni Leia ang nangyari sa kapatid. Buong higpit niyang hinawakan ang boomerang at pinaikot yun sa ere. Nailagan ng matanda ang pagtama ng kanyang sandata, pero bago pa man bumalik sa kamay niya ang boomerang ay nagawa na niya itong mahablot sa buhok. Kinaladkad niya ito sa lupa habang hawak rin ito ang kanyang braso para pigilan siya sa binabalak niyang gawin. Saan mo ako dadalhin? Kung saan ka nararapat, tanda. Wala kang puwang sa Bicol na ito. Huwag mong dungisan ng kasamaan mo ang lugar na to. Tatapusin ko na ang pananatili mo. Isasama kita sa hukay. Wag! Pakawalan mo ako! Bitawan mo ang buhok ko! Ang dulong patalim mismo ng boomerang ang siyang ginamit ni Leia para sugatan sa katawan ang matanda. Sa kamay, braso at binti sa harap mismo ng mga alaga nitong sigbin, hiniwaan niya ang balat nito. Nagkagulo ang mga halimaw na nagtutulakan pa sa pag-aagawan. Ito ang kahinaan ng mga nag-aalaga ng sigbin. Hindi sila pwedeng masugatan at matuluan ng dugo sa katawan dahil kapag nagkataon at maamoy siya ng mga sigbin, siya mismo ang magiging pagkain ng sariling alaga. Anong gagawin mo? Hindi ito maaari! Pagkain na rin ang tingin ng mga alaga mo sa'yo. Parusa yan sa kasamaan mo. Ngayon mo ipakita ang lahat ng galing mo kapag hinabol ka na nila. Walang iya ka! Magbabayad ka! Gawin nyo na ang plano natin. Ibuhos ang natitirang gasolina sa kanila. Para sa pagbuga nila ng apoy, lahat na sila ay mapupunta ng impyerno. Pagkakaguluhan ng mga sigbin ng katawan ng matanda dahil sa sariwang dugo na naamoy ng mga alaga niya. Walang iniwan sa mga ahas na kahit sariling amo, tutuklawin nila. Tulungan mo ako, Jay! Apo ko! Nakikiusap ako! Patawarin mo na ang lola, ha? Parang huminto ang oras sa mga narinig ni Leia mula sa matanda. Ganon din si Roy na kapwa din niya napatingin sa gawin ni Jay na may hawak na gasolina. Hindi ito nag-atubiling binuhusan ng gasolina ang matanda nang walang imik. At sa paglapit ng mga sigbin kasabay ng pagbuga ng mga apoy ay kasama ring natupok ng apoy ang katawan ng matanda. Nakuha pa nitong tumayo at nakapagsalita para kay Jay. Patawarin mo ako, apo ko! Hindi ko sinasadya! Patawarin niyo rin ako, Lola. Pero hindi ko na po kaya. Suko na ako sa pagiging aswang ninyo. Linti ka? Niloko mo kami? Apo ka niya? Siguro sinadya mong dalhin dito ang kapatid ko para ipahamak siya sa mga alaga ng halimaw mong lola. Hindi, ate. Hindi ko alam na imbis na ang mga magulang kong pupuntahan ko, ay sa lola ko ako mapupunta.
Pinatay ng mga sigbi ng mga magulang ko. Kaya wala na akong nagawa ng masira ang sinasakyan naming motor. Maniwala ka, ate! Ang ibig mo sabihin, kasama mo ang mga magulang mo nang pumunta kayo rito at nagawa ng matanda na ipalapa sa mga alaga nito ang sariling anak? Oo, kuya. Hindi namin sinasadyang malaman ang sikreto ng lola. Kapalit nito ay buhay sa mga makakatuklas. Naunang natuklasan ng aking mga magulang ang lihim ni Lola, kaya pinapatay niya ang mga magulang ko. Sumunod ay si Donna. Iniligtas ko siya, ate. Kaya huwag niyong isipin na kakampi ako ni Lola. Sa palagay ko mamaya na tayo mag-usap. May natira pang sigbin sa likod mo, Leia. Pinakiramdaman ni Leia ang kanyang likuran, kaya't narinig niya ang nakapangingilabot na huni ng isang sigbin. Parang isang mapanakit na tunog ng lata ang epekto sa kanyang pandinig. Ganon din ang pagkulong hininga na parang nabubulunan. Ang mabahong amoy ng bibig nito ay pumuno sa tindi ng bahong kanyang nalalanghap. Parang nabubulok na laman at naistak na bagoong. Gusto nang bumaliktad ng kanyang sikmura sa pag-alingasaw ng baho nito. Anumang oras ay magbubugayan ng apoy. Kaya kailangan maging handa ka, Leia. Ate, bibilang ako ng 3. Humarap ka sa kanya at puntirehin mo ng dulo ng boomerang ang kaliwang leeg. Lumayo kayo para hindi kayo abuti ng apoy! 1, 2, 3! Walang pag-aalinlangang ubod lakas na ipinanggilit ni Leia sa leeg ng sigbin ang hawak niyang boomerang. Ngunit nabugahan pa rin siya nito ng apoy at tinamaan siya sa braso. Kumalat ang hapdi at kirot ng pagkalapnos kaya't napaupo siya sa lupa. Sumaklolo naman sa kanya si Roy at ito ang nakipaglaban sa mga natitira pang mga sigbin. Ganon din si Jay na walang takot na sinalubong ang iba pang papasugod na aswang. Sa isang iglap ay nagkalat ang mga katawan ng aswang. Inipon nila isa-isa ang mga katawan ng halimaw at inilagay sa kubong pinagmula ng mga sigbin. Magkakasama silang 3 na nakatayo sa harapan ng lumang kubo para panoorin kung paanong unti-unting nilalamo ng apoy ang buong bahay. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo, Jay, pati ng kapatid ko. Umalis na kayo, ate. Pwede bang ako na lang ang maglilibing sa kapatid mo? Ililihim ko ang mga nangyari sa kanya sa lugar na ito. Mananatili siyang buhay sa mga alaala ko. Pasensya na, pero kailangan ko pa ring dalhin ang kapatid ko para maitabi ko siya sa puntod ng aming mga magulang. Marami pang investigasyon kapag dinala natin ang bangkay niya. Marami pang magiging proseso. Saka gugustuhin din ni Donna na manatili siya sa piling ni Jay. Pero Nakikiusap ako, ate. Ako na pong bahala kung sakaling may magtanong kung nasaan ang kapatid mo. Ang gusto ko lang po ay makasama si Joy kahit na sa huling pagkakataon. May bibigay nga po pala sana siyang sulat sa inyo nang magpasya siyang sumama sa akin. Mensahe po niya sa pagkakamaling naging desisyon namin. Dinukot ni Jay sa bulsa ng maong nakupas nito ang nakatiklop na maliit na papel, kaputol ng sulat na nakita niya sa mga gamit ng kapatid sa address kung paano niya ito nasundan. Kinuha niya yon sa kamay ng malungkot na si Jay at pinasadahan ng basa ang laman ng mensahe. Isang paghingi ng tawad sa nagawa ni Donna sa kanya. Sa pagkakataong yon ay nadala niya ang sulat ng kanyang kapatid sa kanyang dibdib at malayang lumandas ang mga luha. Napatango siya kay Jay bilang pagsang-ayon sa gusto nito para kay Donna. Tara na. Isipin na lang nating masaya na siya sa piling ni Jay. ikaw na ang bahala kay Donna. Magpapaalam muna ako sa kapatid ko. Makakaasa ka, ate. At salamat. Patawarin mo ako sa laki ng perwisyong idinulot ng pamilya ko sa kapatid mo at sa'yo. Pagkatapos yakapin ang bangkay ni Donna ay malungkot nang sumakay sa naghihintay na minibus sa kanila. Nahabol pa sila ng tanaw ni Jay nang muling paandarin ang sasakyan hanggang lumayo at lumiit na ito sa kanyang paningin.
Habang binabagtas nila ang daan papalabas sa bundok Ilaya, hanggang sa pagsapit ng crossing ng bagong silang, sakalang nakahinga ng maluwag ang dalawa at pinansin ang sira-sira nilang sasakyan. Natatawa na lang sila sa reaksyon ng mga taong nakakapansin sa itsura ng kanilang sasakyan. Dumaan muna tayo ng ospital para matignan ang mga sugat mo. Mas magandang isipin na lang ng mga magulang ko na naaksidente lang tayo at bumangga sa puno. Hindi na nila kailangan pang malaman ang tungkol sa mga sigbin na naengkwentro natin. Mukha ngang kailangan ng gamutin itong mga sugat ko. Sobrang hapdi na rin kasi eh. Ano na pala ang plano mo ngayon? Ano pa? E di mag-ensayo ulit at magtinda ng mga boomerang. Ay, wala na talaga akong masabi pa. Walang nakakaalam sa totoong nangyari kina Leia at Roy. Ibinaon nila sa limot ang lahat ng masaklap na nangyari sa kanila sa bundok Ilaya. Sa ngayon ay mas pinili na lang niyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan sa buhay na hindi na niya kasama ang kapatid. Alam niyang sa puso at isip niya, masaya na si Donna kung saan man ito naroroon kasama ni Jay na nagmamahal dito ng sobra. Mahirap ang sumama sa lalaking hindi mo alam ang background ng pamilya. Kung nangyari ang pagtatanan nila nang wala siyang iniwang address na mapaghahabulan ko, magiging isa na lang siyang kwento. Kaya bumili na kayo ng boomerang na maganda at makasaysayan. Main ka na muna. Hindi naman bumibili ang mga customer mo eh. Ang habol lang nila yung kwento mo. Ayoko ng ulam na munggo. Ang gusto ko, mangga. Abat, naglilihi ka na? Pumailan lang ang lakas ng palakpak sa paligid nang i-anunsyo ni Leia sa kanya mga customer ng boomerang ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng dakilang lumikha, kasama ng panibagong buhay.